Ma'am, para po sa inyo, anong uri ng pamumuno ang dapat nating piliin sa susunod na Pangulo? Ay dapat nating piliin yung talagang maaasahan. Oo, na talagang mapagtutuunan ng pansin yung mga kailangan dito sa atin sa ano. Tulad ng tingnan mo yung flood control na yan, hanggang ngayon hindi pa rin nalulutas. Wala pa ring nananagot. May nakulong, nakalabas din. So, kaya kailangan talaga pipiliin na natin yung talagang yung maasahan. Huwag yung puro pangako. Di ba si Marcos nangako, magbibigay 20 na ang kilo ng bigas. Hanggang ngayon wala, lalong nagmahal. O yung kuryente sabi mumura. Lalo kang mapapamura ngayon. Mapapamura ka ngayon sa taas ng kuryente. O, kailangan talaga ngayon maging maano na tayo. Mag-isip na tayo. Tingnan mo si Vice President din ngayon, hanggang ngayon ini-impeach din. Wala na yata tayong maaasahan ngayon na ano magandang itong maaasahan. Kailangan siguro wala na lang presidente. Sana na lang ibalik na ulit si Duterte para naalis na yan mga ano, yung mga nagsasabu ngayon, yung mga laging talamak na ngayon, pati sa amin sa probinsya, gano'n na rin. Talamak na sa tulad nung kay Duterte, kahit na kasalanan yung pagpatay, at least nababawasan yung mga 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 talamak sa bisyo na nagpapasira sa natin. Yun, kailangan talaga ngayon yung matapang ng presidente. Hindi yung nagtatapang-tapangan lang na puro pangako. Diba? Yung pagbaha, number 1 na yon. Yung kahirapan ng bansa, yun na yun sa pangalawa. Tapos yung mga pangako na sana yung mga tulad nung mga sa senior citizen na gaya namin, na puro lang pangako, wala naman nangyayari. Yun ang dapat solusyonan yung mga kahirapan. Yun. Yun ang gusto ko sa masunod na presidente. Kailangan yung ikabubuti rito sa atin, sa bansa natin Pilipinas. Marami ng presidente na hindi nagkaroon ng hindi maganda Di ba? Kaya mas mabuti pa talaga, yung presidente dapat talaga na magtatatag ng Pilipinas. Na hindi na magpapapalit-palit. Kasi gawa rin ng tao rin ng bumuboto sa presidente. Yun lang akin. Pwede rin si Leni Robredo. Hindi rin ako niyan din. Kung hindi na makakaupo si Bongbong Marcos. Pero kay Sara dapat tumakbo muna si Sara ng mga senador, ganyan Kahit tatay niya, hindi rin tumakbo ng senador Pero si Leni rin din ako dyan. Ano po nagustuhan nyo kay Madam Lenny at siya po naisip nyo? Mabuti naman siya Hindi naman siya nai-impeach sa mga kurap. Kailangan sa mga ekonomiya rito sa ating bansa. Kasi yung mga iba naibebenta na ng hindi maganda Ay, kailangan naman parehas naman. Di ba? Kung sino magiging pangulo, parehas. Para lahat ng tao, hindi ganong gipit. Yun ang maganda ron. Kahit hindi, sa akin naman kasi, halimbawa, inanamo ko. Sa akin naman kasi, kahit sino maging pangulo, ganun pa rin tayo, di ba? Taghirap pa yung Pilipino Kaya lang, kung sino namang magiging pangulo ngayon, yun na lang ang natin na bigkasin natin na tulungan tayo mga taong Pilipino. Parang di tayo magipit. Sa akin naman, ang inaano ko naman, yung anak ni Duterte. Yun ang gusto kong maging pangulo ngayon. Sino pong anak niya, sir? Yung babae, yung vice. Sara. Sara. Yun ang gusto. Ano po nagustuhan nyo sa kanya, sir? At bakit siya po naisip nyo? Hindi, kasi si Sara, maganda naman ang ni Sara Kaya lang, siyempre, botohan niya kaya sila nagkakasiraan din, di ba? Pero ako kay Sara, maganda na rin ang inano ni Sara sa atin sa Pilipinas Kaya yung gusto kong maging pangulo. Ang inaano ko naman sa natin, sa buong bansa, ang inaano ko dyan, yung kurap. Di ba? Mga kurap. Dapat yun ang tanggalin sa susunod na pangulo. Kasi masyadong
Marami ng ano sa tao ngayon eh, yung mga kurap, yung mga ganyan, di ba? Yun ang ano riyan. Baguhin, yun ang baguhin. Kung sino magiging presidente, baguhin naman, hindi, bakit presidente ka, hindi mo na ano yung kapwa mong tao, di ba? Ang gusto ko talaga si Sara. Yung hindi nangungurakot tsaka hindi maka-China. Yung ipagtatanggol yung West Philippine Sea. Yan ang kailangan ng mga Pilipino. Pero sa akin pa At natatabi saka kung yung kuhan, maging susunod na presidente, kuhanin niya, usigin niya yung mga nagnanakaw ng mga papalitan niya para mabawi yung kayamanan ng Pilipinas na ninanakaw ngayon. Sa ngayon gusto ko si kuhan, si Trillanes o kaya si Gibo. Teodoro. Yan, maging kahit sino sa kanila magbisi at saka busy. ako doon. Yan sana. Si Lini naman pwede, kanya lang parang mabait masyado eh. Baka hindi niya baka hindi niya usigin yung mga nagnakaw sa gobyerno. Mga kurakot eh. Trillanes, ano namin? Si Sir, ano po Trillanes nagustuhan gusto. nyo kay Trillanes? Bakit siya Ba? po naisip nyo? O siya nagpasok kayo. Talagang itinataya niya ang kanyang buhay para sa malinis na gobyerno. Yung mga nagkasala. Wala siyang pinipiling wala siyang pinipiling tao na basta nagkasala dapat malagay sa batas. Sobra-sobra sa korupsyon. Para yung kinukurakot, imbes na kurakutin, gastusin sa mga libreng pag-aaral ng mga bata. Ganun. Si Bumbong, kurakot din si Bumbong. Kaya di na dapat bata. Wag naman yung dapat yung sa DPWH. Dapat kung gumawa sila ng kalsada, wag naman yung taon-taon ginagawa yung kalsada para makatipid ang gobyerno. Kaya kung maaari, huwag nang bumoto si Sara Duterte. Wala mangyayari dyan. Kurakot din yan. Sir, kung okay lang po, pwede po bang malaman kung bakit niyo po nasabi na wag nang iboto si VP Sara? Masama ang record. Masama rin ko niyo. Masyadong Dapat nga may maluwas bugis sa talaga buhay. yan. Sa dipid lang, ang dami niyang niyako na pera yan. Matanggalin mga korupsyon sa atin. Si Trillanes at si Teodoro. Yung tapat na marunong. Yun lang. Sa akin, sila action ako eh. Sila action ako kasi tapat yun. Tsaka hindi magnanakaw. Corruption ang problema naman talaga eh. Ay, siyempre, hindi corrupt, number one. At yung maayos at mapapaunlad ng ating bansa, Pilipinas. Yung talagang gagampanan ng maayos. Buhusay. Ganun. Sara Duterte lang, sunong. Sara Duterte po. Opo. Ano pong nagustuhan niyo sa kanya, sir? Bakit siya po naisip? Ay, alam niyo naman ang panahon ng Duterte. Maayos, tahimik, at talagang nawala yung mga adik sa paligid. Naglailuhan, talagang umalis. At walang korap panahon niya. At napaunlad niya naman ang bill na ginampanan niya naman yung karapat-dapat na pagiging pangulo ng Pilipinas. Ay, number one talaga yung corrupt ngayon. Dahil sa corrupt, hindi nila nagagampanan na walang project. Nakikita naman na number na sa flood control na umiral ngayon na walang nangyari. At yung mga pondo ng gobyerno, talagang halos wala. Hindi natin malaman kung saan napunta. Dapat gampanan nila ang pagiging presidente ng tama. Siyempre yung yung maayos, tapos hindi kagaya ng kasalukuyang pangulo natin. Yung maayos, yung hindi siya corrupt, hindi siya natutulungan yung mga taong bahay natin, mga mahihirap. Tsaka yung sa baha na dapat na-action na agad. Mas maganda si Robin Padilla. Kasi maayos yung niya para sa mga kabataan. Kaya yung tungkol sa mga nangyayari sa panahon natin, yung mga patayan, mga ganun, mga inaabuso mga kabataan. Yung siguro si Robin. Yung kahirapan, yung mga mahirap sa bansa natin. Yung mga kapuspalad na hindi kayang mahal ng gobyerno, yung mga hindi nakikita ng gobyerno, dapat yun ang tugunan ng ng maging susunod na presidente o ng gobyerno. Yung mga mahihirap, yan.
Tapos yung sa ano natin, yung mga nangyayari sa atin yan. Oo, yung mga krimen, ganyan. Siyempre, yung mga magandang patakaran, yung magandang ano niya, magandang pamalakad, siyempre. Yung mga nagkukurap, siyempre, yung mga corruption yung ginagawa nila, siyempre, dapat matanggal lahat yun. Hanapin niya yung mga nakipangrakot ng mga sa flood control. Tsaka yung mga adik para mawala konti. Dumami na adik ngayon. Isa pa, yung kinakailangan peace and order. Yun ang kailangan dito sa atin. Kasi nangyayari, buhat na wala si dating presidente Rodrigo Duterte, nagkaroon ng kaganyan ito na. Bumalik ulit sa dati. Yeah, para ngayon, mas maganda ngayon, kung makakaupo sa Sara, mas maganda. Para maibalik niya yung dating ginawa ng papa niya. Sana maging totoo na sila. Kasi tayo tayo nahihirapan. Sana totoo, hindi yung puro kurakot. Sana malingon na naman itong mga sobrang naghihirap na nalulubog, na nababaha, di ba? Dapat unahin nila, hindi yung puro kapakanan nila iniintindi. Lalong mahirap, nababal sa hirap. Sana yung totoong presidente ng manalo sa susunod. Yung may malasakit sa katulad naming mahihirap. Tulad na yung mga insidente natin, mga pagbaha, ay dapat mga solusyonan. Tsaka kalusugan, tsaka edukasyon ng mga kabataan, ayun dapat. So ngayon, kahit sino naman mo eh. Wala naman masasabi kung sino yung dapat mong iupo eh. Ang dapat gawin kung ano dapat tungkulin nila bilang Pangulo. Ayun lang yun. Nahirapan, siyempre. Tsaka edukasyon ng mga kabataan. Tsaka yung krimen na dapat natin tutukan. Kailangan ma-resolve lahat ng mga problema sa Pilipinas. Kaya ng flood control, kailangan masolusyonan niya lang. Masolusyonan niya yun. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, kailangan masugpo niya lahat. Wala na si Defensor sana eh. Yun sana gusto ko eh. Yung pinaka the best para sa akin, yung mga magnanakaw sa gobyerno, lahat tanggalin. At yun dapat masugpo. Di ba tama? Yung mga magnanakaw. Kasi Pilipinas, lumulubog tayo sa kananakaw ng gobyerno eh. So, malinis. Ay, basta mabuti siya, marunong magmalasakit sa bayan. Okay na sa akin yan. Ganyan din, kahit sino. Lahat naman yan, kahit sino. Pwede sa akin yan. Baha, tsaka pagkain. Ayun lang. Tsaka mga trabaho. Ayun lang sa mga mahirap. Okay na yun sa akin. Siyempre, alam dapat yung mamamayang Pilipino. Alam dapat yung kalagayan ng bawat isa. Hindi yung basta uupo lang sa upuan ng presidente. Naku, di natin masasabi. Kasi may posibilidad na ganun pa rin yung uupo sa pesa nila. Yung korupsyon. Si Duterte, sino ba yan? Si Sara. Ano po nagustuhan niyo sa kanya? Ay, maganda siya magpalakad ng mga tao sa bayan natin. Dapat yung magaling, tapos mapapakain niya yung mga pulubi. Gusto ko si Isko. And si Isko talaga, kasi si Isko naayos yung Maynila eh. Sana yung presidente natin maayos siya rin lahat. Yung flood control. Tapos yung tawag dito, ayun nga, yung sa mga baha nga, yung baha dapat inaayos nila yun. Tapos malinis na kapaligiran. Tapos yung mga CCTV ayusin nila kasi uso na kawan ngayon eh. Ayun, ayun lang po. Number 1 yun, bantayan yung mga corruption. Yung mga person na alam nila nagpapayama pa, lalo sila doon sa posisyon. Kasi doble kahirapan yun ng bansa rin na number 1, yung country natin eh. Ang laki na nga ng credit na nangyayari sa ibang bansa eh. Kaya nga yung mga domestic helper na sasala rin na walang assessment eh. Diba? Kahit nga sa hospital, merong walang doktor na sinasabi. Kasi sa credited yun eh, yung utang ng Pilipinas, kailan ba na ma-full pay sa ibang bansa? Hindi lang naman isang bansa yun, ang daming utang ng Pilipinas eh. Kawawa sa sukat ito. Kaya yun yung ganun yung nangyari sa mga Pinoy at bilang
Pilipino dito sa bansa natin, nakikipagtagisan ng kahirapan din sa ibang bansa. Well, profession sila rito. Pero nilikha nila yung pagka-profession nila dun sa ibang bansa. Kaya delikado rin sila. Yung kahirapan. Bawat Pilipino rito, siyempre, yung number one Yung pagkain nga lang, yung mga, at saka yung mga yagit sa kalansangan, kailangan bigyan ng oras o time na bigyan sila ng opportunity na maging, kasi sa ibang bansa, wala namang ganun. Minsan nga, yung mga Pilipino nga, merong tapos na yung nagtatago TNT. Bakit? Gamit pa nga yung beddings, carton nakikitago sa immigration Nagtatago sa immigration para hindi, alam nila kasing hindi default sila rito sa Pilipinas Tapos na kontrata nila Ako, gusto ko maging Pangulo, si Manny. Si Manny Pacquiao kasi meron siyang mabuting puso talaga sa mga Pilipino mamaya. Kasi pag tumulong siya sa mga Pilipino talaga lahat ginagawa niya. Parang ganoon lang din, parang si ano lang din siya, si Orme ng Maynila. Parang ganoon lang. Tsaka ang wish lang natin sa mga susunod na presidente, sana ayusin na. Kasi puro baluktot na nangyayari. Kasi yung ano natin yung realidad ng Pilipinas, parang bumabaluktot lang din Wala nagigisilbi yung Pilipinas. Tignan mo, halos lahat. Sa Pampanga, baha. Sa may Labos, baha. Kahit saan, baha. Kasi nga sa ginawa nila yung flood control. Di ba, inurakot nila lahat ng pera. Dapat hindi ganun. Kaya nga, saan ba napupunta yung tax natin sa kanila, di ba? Sa araw-araw na pagbili natin, saan ba napupunta yung tax natin? Sa gobyerno, di ba? O ba't ganun ginagawa nila? Yeah. Dating gawin nila sa lugar natin, sa bansa natin, ayusin nila. Tignan nyo nga yung ibang sa Japan, tulad ng Japan. Tignan mo yung nila doon, yung lugar nila. Parang alam mo 2015 na. 'Di ba? Sobrang ang laki na pinagbago. Ito yung sa Pilipinas, ganun pa rin. Balubaluktot pa rin. Tapos yung si Digong nga yung naging presidente, walang gago, 'di ba? Walang krimen na nangyayari. Ang nangyari lang ng krimen yung mga tokangan. Pero yung sana naman kung sakaling may presidente na papalit, sana mabuti na. Ayusin na yung mga baluktot na mga di na dapat. Di ba? Ayun lang ang akin. Ang hiling ko lang sana maging maayos ng Pilipinas. Kasi yung mga kabataan ng pag-asa ng bayan, wala. Yung mga kabataan nagiging provision ngayon. At may mga krimen, katulad ng mga krimen, yung mga movie driver, patayan yan. Di ba? Tatrabaho yung mga yun. Mga pamilya nila, gaganon nila. Diba? Yan yung mahirap talaga masahit sa dibdib ng mga tao. Ay yung hinahanakit nila. Puro tayo nangyayari. Kaya maganda na ito. Kung saan may susunod na presidente, ayusin na. Para mas maganda na ang Pilipinas, umundan na. Kasi, mahirap na sa maleta lahat maleta, daan-daan libo yung nakalagay sa maleta milyon-milyon Nasaan ba na pupunta? Sa kanila, tinatabilan nila. Yeah? Maganda, pamigay nila. Ayos siya yung buong Pilipinas. Pagandahin nila ulit. Yeah? Ngayon lang gusto kong mangyayari, pagandahin nila ang Pilipinas. Ayusin nila lahat.